Mga kabayan, bugso lang ng damdamin at hindi seryoso itong si dating Pangulong Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito ang isiniwalat ni Professor Clarita Carlos sa isang interview. Sabi ni Carlos, ayaw talaga ni PRRD nang sinasakal siya kahit noong mayor pa siya. So sinabi kong bugso ng damdamin niya kasi alam naman na merong hidwaan nangyayari ngayon sa pagitan ng kanilang mga puwersa. So I'm sure, pero sabi ko nga hindi na bago ito kasi nung mayor pa lang siya ay ayaw na talagang sinasakal siya ng central government na based here in Manila. Maging si dating spokesperson ni PRRD na si Atty. Harry Roque ay naniniwalang dahil lang sa frustration ni PRRD kaya nasabi niya ito. Kaya naman dapat daw ay tigilan na ito ng mga sumasakay sa issue dahil hindi naman seryoso ang dating Pangulo sa kanya mga nagiging pahayag. Alam mo, yung secession naman, frustration lang ni Presidente Duterte na ang gulo-gulo ng mga politiko ngayon sa Luzon. Diba? Talaga naman gulo-gulo, yung pirma, na binibili ang mga pirma, yung panlilinlang. Kaugnay naman sa isyu ng umano'y pag-aresto ng ICC sa dating Pangulo, sinabi ni Carlos na naniniwala siyang walang magaganap na arestuhan dahil si PBBM na mismo ang nagpahayag nito na hindi niya papayagan na makapasok ang ICC sa bansa. Unang-una nag-iimbestiga pa lang yung ICC at nagbigay na ng order si President Bongbong nang walang ipag-cooperate dito, kasi intrusion niyan sa ating sovereignty. So ano yung sinasabing arrest warrant? Kung matatandaan, sinabi ng Makabayan Black Party List sa pangunguna ni Arlene Brosas na dumarami ang mga Pinoy na gusto at naniniwalang dapat ay magkaroon ng investigasyon ang ICC at maparusahan itong si PRRD dahil sa kanyang drug war campaign at uplantukhang noong siya pa ang Pangulo ng bansa. Ibig sabihin po, nag-iiba na ang configuration ng mga nagaganap ngayon. Mas ngayon, nakabukas ang taong bayan na papanagutin itong gumawa ng isang polisiya na nagresulta ng napakaraming pagpatay. Ipinagtanggol naman ni Atty. Harry Roque ang pahayag ni Brosas. Sabi ni Roque, maraming taga-suporta si Duterte, partikular sa Davao at hindi sila papayag na maaresto ang dating Pangulo. Ito, posibilidad pa lang. Pero nakita nyo na ang dami nagkomento sa internet na hindi nila papayagang maaresto ang mga Duterte. Samantala, inakusahan naman ng Makabayan Black ang PNP sa pangunguna ni Raul Manuel. Sabi ni Manuel, double standard ang PNP matapos ang pahayag nito na hindi sila papayag at hindi sila makikipag-coordinate sa ICC kung sakali man na maglabas ng warrant of arrest ang ICC laban dito kay dating Pangulong Duterte. Gigil na gigil sila ng mga aresto kahit walang warrant na hawak mula sa korte pag mga ordinaryong tao. Pero pagdating kay Rodrigo Duterte, kahit pa may warrant na lumabas, hindi raw sila kikilos. Ibig sabihin, mas loyal ang PNP sa mga nasa pwesto na nagpapalaman sa kanila ng pera kaysa sa tungkulin nila. Ngayon naman, may filmmaker si Jade Castro na nakakulong pa rin kahit walang warrant at walang ebidensya laban sa kanya. Doon po natin nakikita ang double standards. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo na pahintulutan ang ICC na makapasok sa bansa at ipaaresto itong si dating Pangulong Duterte? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pag-comment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Tila dumadami ang mga Pilipinong sumasang-ayon na sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng mga nasawi sa anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa December 2023 survey ng Social Weather Stations o SWS, lumabas na 25% ang matindi ang pagsang-ayon na dapat imbestigahan ng ICC ang drug-related killings. 28% naman ang somewhat approve o medyo sang-ayon. Mas mataas ito kumpara sa March 2023 survey. Batay sa Makabayan Bloc lawmakers, malinaw ang pulso ng bayan sa issue. Ibig sabihin po, nag-iiba na ang configuration ng mga nagaganap ngayon. Mas ngayon,
nakabukas ang taong bayan na papanagutin itong gumawa ng isang polisiya na nagresulta ng napakaraming pagpatay. Ayon naman sa dating presidential spokesperson ni former President Duterte na si Attorney Harry Roque, marami pa ring taga-suporta ang kampo ng mga Duterte at hindi papayag na maaresto ito ng ICC. Ito, posibilidad pa lang. Pero nakita nyo na ang dami ng komento sa internet na hindi nila papayagang maaresto ang mga Duterte. Samantala, tinuligsa naman ng Philippine National Police sa pahayag na hindi nito ipatutupad ang posibleng ICC arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte. Inaakusahan ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na double standards ang PNP. Gigil na gigil sila ng mga aresto kahit walang warrant na hawak mula sa korte pag mga ordinaryong tao. Pero pagdating kay Rodrigo Duterte, kahit pa may warrant na lumabas, hindi raw sila kikilos. Ibig sabihin, mas loyal ang PNP sa mga nasa pwesto na nagpapalaman sa kanila ng pera kaysa sa tungkulin nila. Ngayon naman, may filmmaker si Jade Castro na nakakulong pa rin kahit walang warrant at walang ebidensya laban sa kanya. Doon po natin nakikita ang double standards. Wala pang tugon ng PNP tungkol sa partikular na issue, subalit ang paninindigan nito, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Yes, because there is already a question of jurisdiction kasi nga ito ay sa tingin natin ay panghihimasok sa sovereignty ng ating bansa. Kinumpirma kahapon ng Department of Justice o DOJ na ipinag-uutos na ng Manila Regional Trial Court Branch 51 sa Department of Foreign Affairs ang pagkansela sa passport ni expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Sa gitna ito ng mga kasong murder na isinampa laban sa napatagsik na kongresista kaugnay ng pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo at iba pa noong nakaraang taon at ng pagdeklara sa kanya ng pamahalaan bilang terorista. Ngunit binigyang diin ng kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio na hindi pa pinal ang ipinag-utos na kanselasyon ng pasaporte ng kanyang kliyente habang humahanap na sila ng mga legal na paraan para mabaliktad ang inilabas na desisyon ng korte. Kinwestiyon naman ito ang pahayag ni Justice Secretary Crispin Boyeng Rimulya na tila nagsasabing convicted na si Teves. Naniniwala si Topacio na hindi ito dapat isipin ng kalihim dahil wala umanong koneksyon ang kanselasyon ng pasaporte na magpapatunay kung totoong terorista o guilty sa mga kaso ang dating kongresista. Samantala, inatasan naman ng korte ang National Bureau of Investigation o NBI na gawin ang lahat para maibalik si Teves sa Pilipinas. Ayon sa Manila Regional Trial Court, bagamat ginarantihan ng saligang batas ang right to travel o makabiyahe, hindi naman ito absolute at mayroon pa rin itong restrictions. Binigyang diin ng korte ang tindi ng mga kasong murder na isinampa kay Teves at ang pagdeklara sa kanya ng gobyerno bilang terorista para pagbigyan ang hiling na kansilahin ang pasaporte ng dating mambabatas. Ayon naman kay Justice Secretary Crispin Rimulya, nananatili ang paghahanap ng hustisya at hindi nila papayagan ang mga individual na nakasuhan ng karumaldumal na krimen na takasan ang proseso ng batas. Nananatili pa ring malaya sa ngayon si Teves na sinasabing huling nakita sa bansang Timor-Leste. Kilala po niyo yan? Yan po si dating Congressman Arnolfo Teves ng Negros na may mga iba't ibang kasong kinakaharap dito. May murder, illegal possession of firearms, kung ano-ano pa na sinasabing sangkot sa pagpatay kay dating Governor Digamo. Ayan, ito pong taong ito ay tuluyan na pong sumikip ang mundong ginagalawan. Alam niyo kung bakit? Kasi po mayroon ng Regional Trial Court ng City of Manila na desisyon na pinakakansela sa Department of Foreign Affairs ang kanyang pasaporte kung saan man siya nandoon. Ibig sabihin yung kanyang Philippine passport na iniisyu sa kanya, binabawi na po ng pamahalaan matapos yung court order galing sa Regional Trial Court. So, ibig sabihin nito yung travel right, yung kanyang karapatan sa pagta-travel ay inaalis na kay dating Congressman Teves. Dahil nga po sa kanyang pagtatago sa ating mga batas. Marami pong kaso siyang kinasasangkutan dito sa atin. Idiniklara na nga po ng pamahalaan na terrorist yan si Teves. So dahil dyan, pag kinansil ang pasaporte, ay alam naman natin,
alam po ninyo, doon sa hindi nagbibiyahe, ang passport ay international ID ng isang tao. Kahit anong lahi, kailangan may passport para kung ikaw sitahin, malaman kung anong status mo, ano ka doon, turista o kapitalista o kung ano man, yun ang identification ng passport kung sino ka at taga saan ka. Dahil dyan, mawawala na. Kasi pag na-cancel yan, di ka na pwedeng mag-travel. Mapipilitan na siyang umuwi at harapin ang mga batas at kanyang mga kaso na nakapile sa korte. Napakarami pong kaso niya. Dating Congressman Arne Tevez. Yan ho'y tinanggal sa Kongreso dahil sa hindi niya pagpasok at kawalan ng respeto. So marami ho siyang kinakaharap. Ingala nakakalungkot dito sa atin, bakit ba yung malalaking tao kapag ka may kaso, may warrant of arrest, hirap na hirap mahuli. Nakakapagtago sila. Ang dami hong mga personalidad dito sa atin na nagkaroon ng kaso, nagkaroon ng warrant of arrest, pero pag nakulong, VIP treatment, hindi kasama sa mga municipal, city, and provincial jail. Laging VIP treatment. Kaya na nakakalungkot dito talaga sa atin ay mahina, mabagal, at napakahirap maghanap ng katarungan o hustisya.